And he told me na never siya nakipagpene. Ang luma ng term, Ang luma. Sigurado kang Gen Z ka, girl. Hindi never siya nakipagpene. This place brings lots of good, happy memories. Pwede ko sabihin, I'm home. Diba? Oh. Ito po ang radio booth ng pinakamamahal naming MOR. MOR. Sabihin ko sana, 101.9. WRR 101.9. It used to be WRR 101.9. Actually, alam mo, mas matagal pa kami nito kaysa sa amin ng asawa ko. At least ito, solid ka dito. Hindi mo siya iniwan. Hindi ka ng O, hindi ko tutay. naman iniwan yung asawa ko. Alam naman natin, kayong mga nanonood, nakikinig, sigurado alam nyo, in your heart, simula pa lang yung cheating, alam mo na mag-cheat ka eh. Yeah. The minute you feel that you're already going there, pigilan mo sarili mo. Oo. Catch yourself din. Welcome sa Kwentuhang Magaang pero may laman. We'll be giving you our takes on issues and topics na napapanahon mapag-usapan. Remember, ito naman ay Ang akin lang! Nasaan tayo ngayon? Ba't wala Wow. tayo dun sa ating sala set? Kasi this place brings lots of good, happy memories. Pwede ko sabihin, I'm home. Diba? Oo. Oh. Ito po ang radio booth ng pinakamamahal naming MOR. MOR. Sabihin ko sana, 101.9. WRR 101.9. It used to be WRR 101.9 for life. Diba? Tapos naging MOR. Yes. Marami pang pinagdaanan. Oo. Hindi natin isa-isahin. Pero grabe, talagang naging tahanan. My first real job, second real job out of college. Mhm. Dito. Ako, Diba? College ka, nagtatrabaho ka na College ako. dito. Hindi na nga ako nag-practicum, hindi na ako nag-intern. Ito na, di Ito ba? na agad. Oo. So many good memories and binubuhay natin. Actually, alam mo, mas matagal pa kami. Kayo? Nito kaysa sa amin ng asawa ko. Aba, at least ito, solid ka dito. Hindi mo siya iniwan. Hindi ka ng O, hindi ko rin two-time. naman iniwan yung asawa ko. At hindi rin ako ng two-time. Hindi ka nag-cheat. Hindi ako nag-cheat. Ayan. Uy. Cheating. Cheating. Sa test. Oo. Sa test, marami. Cheating sa test. Nanonood ba mga anak ni Eric? Hindi. By the way, I am your online host, Rosel. At ako naman po si Eric. Mm-mm. Kami Magkaibigan kami. Magkaibigan kami. Kukwentuhan namin kayo. Kasi nga, napapanahon ang topic natin. Alam mo, wala tong hindi lang siya napapanahon. Hindi siya nakakahon sa panahon. Actually. And, di ba? Oo. This could happen if you were in high school, college, or if you're married. Tsaka kahit sa Matanda. kalendaryo, hindi siya wala siyang timeline. Oo. I mean, biblical times nangyayari na to. Exactly. Hindi Ngayon siya nangyayari pa rin. Exactly. Hindi siya pang Gen Z lang, pang Gen X lang. Yes. At one point, someone either experienced this, did this, is sorry, Survived it. is sorry that they did it, or is not sorry. Mhm. May ganun. May Ano ganun. ang tawag pag hindi ka sorry? Hindi ka remorseful. Oo, Ayan, unrepentant. ayan. Unrepentant. Oh, lalim. Hindi, Google. di ba? Google nga. Hindi, pero totoo, if you're unrepentant about cheating, bakit? Bakit ayaw mo mag-sorry dahil nag-cheat ka? Ayan na. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang cheating? Sige, Okay. yung madaling definition ng cheating. At bakit ko siya gustong pag-usapan? Meron akong kodigo. Ba? Bakit ba may... Ako Yes. rin, meron. Teka lang. Okay. Alam mo, ikaw lang Okay, dito ko umpisahan ha. Sige. Alright. Meron kasi ako nakita online. Mhm. Okay, I saw this on Reddit. And Reddit. Diba? Wow. Yes. Yes. Pang Gen Z. Okay, I saw this on Reddit and it was a post about someone asking about cheating. So babasahin ko lang siya really quickly. Pwede nyo tong speed up. Okay. My boyfriend is cheating on me. Okay, I'm 25 and yung boyfriend ko, 29, we've been together for 3 years. One day, pumunta ako sa house niya around 10 p.m. nang walang pasabi. Uy. Diba? So, I grabbed the door and hindi niya nilock yung door. So, I entered. This is not new. Hindi talaga siya mahilig sa paglock ng door pag aalis kasi kampante naman daw siya sa CCTV niya. So, unlocked, diba? Pero wala siya sa bahay niya. We have 2 cats and sila lang yun nandun at that time. Naghintay ako for 10 minutes kasi baka lumabas lang, 'di ba? Bumili lang sa labas. But I checked the shoe rack, wala yung shoes niya and nandun yung slippers niya. Mhm. Nasa lamesa yung laptop niya and naka-open yung tab ng email niya. Uy.
So I saw the Move It receipt na umalis siya around 9 p.m. I scrolled and I saw na pumupunta siya sa spas. Pumupunta siya sa spas behind my back. Okay. So to cut the story short, he confessed then that he was really going to those kinds of places nang hindi ko alam. And he told me na never siya nakipagpene. Ang luma ng term, Ang luma. Sigurado ka Gen Z ka, girl. Hindi never siya nakipagpene. Okay. Just BJ. Though, I don't know how many times yun nangyari. We were sexually active, but then napansin ko madalas siya wala sa mood. Ubos. Diba? Kasi naman si Sir laging nasa spa. I asked him if nasasatisfy ko pa ba siya sexually. He said yes. I also told him na willing ako mag-explore if want niya. We both got tested and cleared naman lahat ng results namin. He's my first boyfriend. Part of me wants to get back with him, lalo na considering our babies. And sinasabi niya na willing daw siya magpa-therapy kami both just to help heal yung mga sugat dahil sa nangyari. Pero alam ko na din na ang tanga ko na if babalik pa ako sa cheater. I'm in so much pain right now. I just want to hear your thoughts about this. First of all, thank you for letting me read your story. Hindi namin pinagtawanan ha. Ako? Oo, natawa ka doon sa penny. Sorry. Yeah, penny. Kasi it's so 1984 with Diba? Yung uncle uncle-in Oo. eh. Sigurado kung hindi ka uncle. No, but then, I recognize the pain. Ina-acknowledge ko na masakit to. Baka pwede ka mag-outfit na pang spa. Charot! Hindi. It could spice up your love life, your sex life. Hindi. Pero no, teka, meron akong quick question lang. okay. May babies na sila. No, I think the babies are the Or the cats. And that's The cats, something, no? I mean, it's hard. For Like, babies. Yeah, sige, yes, sige. if you and I were together and we had cats, I get it. Yeah. maiiyak ako kung tipong nag-cheat ka tas sa'yo mapupunta Oo, si oo. Princess. Princess. Hindi mo naisip ko, ang cute na panghala Si ng Princess cat. siya kasi Popo. Diba? No, Yeah. okay, so let's go. What is cheating? Cheating is having a relationship or having something. It's either a physical relationship, a sexual relationship, or a relationship of any kind outside of the relationship between two people. Or three. Depende sa setup nyo. Kung ang setup nyo dalawa lang kayo, and then somebody does something outside of that relationship without asking for permission, kasi may open relationships pala. Ay, meron pa ba rin hanggang ngayon? Ano ba? Uso nga siya. Okay. Hindi uso sa akin I mean, pero may ganun. Okay, So, but apparently there are different types of cheating. So, research kami. Baka may maisip ka, of course, there's physical cheating. Yung katulad nung sa Knox Ito. letter sender natin. Ano siya yung boyfriend niya, suki ng mga spakol. Yes. Yan. Wow! Wow, Tito Eric. Yung term. Diba? Okay. There's physical cheating. Okay. I slept with someone. Nagpunta akong bar, may nakita akong gwapo, may nangyari sa amin. Pero hindi ko siya type. Dito pa rin ako sa'yo. I'm sorry, baby, it's still you. May ganon. Ganon. Tapos, meron ding micro-cheating. What is a micro-cheating? Ano nga ba Bago yung yun, micro-cheating? Ang micro, maliit. So, ibig Yes. sabihin, maliliit na instances ng cheating? Ito ba yung... Nagpa-flirt ka? Yeah. I think, no? When you get too touchy with someone, when you overly toss your hair to someone. Sobra naman. Hindi, to someone. Okay, hindi. Diba? Diba na pag ganun tuloy ako? Hindi. For example, if you deliberately, ibig sabihin, sinadya mo, sinasadya mo masyadong magpa-ora sa isang tao. Yeah. Magpapansin. That could be a May mga- micro-cheating. Pwede yun. May mga kakilala ako. Iba yung arte nila sa harap ng ibang tao. Iba yung arte towards a certain person. Pero may asawa to Okay, tapos, May asawa to. gets ko yan. Tapos, wala namang nangyayari sa kanila, hindi niya boyfriend. Oo. Pero, masyado siyang gentlemanly pag nandito yung girl. ah. Umi-English siya pero hindi naman siya madalas nag-i-English talaga. Mm. Diba? Tapos pamacho. Ganon. May So, projection. I think that's Micro-cheating. diba? Micro-cheating. Baka yan. naman you're just presenting yourself in a good way. Pwede namang ganun. But still, you're married. okay, diba? alright, Bakit right. mo pa ipipresenta yung sarili mo in that manner to another person? Alright, okay, yes, that is a micro-cheat. There's emotional cheating, that's very painful. That's like having 3 girlfriends at the same time. Hindi Not sila mo- mahal mo. Hindi ka actually nagkaroon ng relasyon. Mm-hmm. Walang physical intimacy. Pero
sa loob-loob mo, parang mahal ko siya. Mahal ko siya. Mahal ko tong taong to. Pero That's tough, how do we ha? differentiate that with for example, crush na crush ko, let's say si Sige. Sige. ano tayo, edad ko eh. Crush na crush ko, for example, si Cindy Crawford. Wow! Okay, maganda si Cindy Crawford. Diba? But yes, Oo. ang luma ng reference. Kasi naman Erica Elinya, kung sabihin ko, baka hindi kilala ng marami. Okay. Crush mo si Cindy Crawford. And then, sobra akong, yung, iba talaga yung ano ko. Is that emotional cheating No, already? you're just being a fan. So yun, di ba, may pagka-fan. Oo eh. Pero kung yung classmate mo nung high school, Okay, ganito. Classmate mo ng high school. Hindi mo, okay, kung nagkita naging, kayo sa reunion, kaya huwag kayo attend ng mga reunion. nako, yan ang mahirap eh. Biglang Diba? rekindling old Oo. flames. Hindi. Classmate mo ng high school, naging kayo. Mm. You will always have a special part in your heart for that person. Naniniwala ako doon. Kung naging maayos yung paghiwalay nyo. Sa akin, mahirap talaga kung classmate ko nung high school, naging kami. Tapos, All boys kami. ay, okay, malay ko ba? Pwede naman. Bakit hindi? Late bloomer ba ako? Hindi, di ba? I mean, if it's an ex, if it's an ex that you still have love for, sometimes that's understandable. Kasi meron kayong pinagdaanan. Pero it's the question of, tinuloy-tuloy mo ba yung pag-ibig na yun into a relationship? Pwedeng tapos na yun eh. Yes. In the past na siya, oo, minahal ko siya noon. I wish him well. I wish her well. Pero hindi ko na iniisip in the context of a relationship now. Hindi cheating yun. Pero, kung text ka kay Yan ex. 'Di ba? If you're texting your ex all the time, Ba't may natatawa dito? oo nga, may nakaka-relate. Pero nag-text sa ex all the time. Hindi, I mean, messaging your ex, 'di ba? And then, hindi na lang yung simpleng kamustahan, pero talagang heartfelt messages late at night. Parang iba na yun eh. Like, that crosses certain boundaries. You know, and then sometimes you're gonna justify it kasi friends lang kami. Pero teka lang, if you're starting to feel guilty about it, then maybe Then you maybe are you're doing, cheating. yeah. 'Di ba? Kasi alam mo yun sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo eh, di ba? Na cheating Na yun. meron kang mission, meron kang agenda. Correct. Diba? Pero ang gray area nito, 'di ba? Kaya nakakatakot siya kasi pwedeng sabihin, hindi, kaibigan ko lang siya. Walang nangyayari sa amin. Mukha mo. Okay, so Okay. merong, Financial cheating. okay, what is financial cheating? Sa pagkaka-explain sa akin, ang financial cheating is Yung ginagawa sa flood control. Charo. ibang klase. Ibang cheating yan. Financial, moral, and basta, yun. Anyway, yung financial cheating is meron kang pinagkakagastusan na sinisikreto mo sa partner mo or sa asawa mo. Alright. Or meron kang utang na sinikreto mo sa partner mo. Ang dami mo na palang online na utang. Ang saklap nun. Oo, na hindi mo sinabi sa kanya. And then, nag-snowball na, ang laki na. And then, your partner finds out. Kasi kasama siya dun eh. Di ba? Kasama siya dun sa obligation na na mabawi kung ano man yung nawala na yun. So, So that's financial cheating. financial Or, cheating. nagnanakaw ka sa ATM niyan, hindi ka nagsasabi. Ay, yun, garapalan yun. Di ba? Pag nanakaw na rin Oo, yun. Oo. And then Okay. we have, ano to? Cyber cheating. Well, like, if you watch porn every night, ganon. Ganon, no? Pwede, no? Or pag may Or kausap may kausap ka, ka, may ka-chat ka. that's scary. Oh, meron And akong alam saka, na. ano yung isang term na, parang ginagamit na term eh, na you're pretending to be someone else. Nagka-catfish ka. Catfish. So you're So, pretending to be... nagka-catfish ka na. Nagsa-cyber cheating ka pa. Okay, ang mahirap dyan is if you develop this cyber relationship into a real relationship. Meron akong kilalang ganyan ha. Meron siyang long-time partner. And this partner, gabi-gabi, kasi VA eh, nagtatrabaho sa, di ba, VA, virtual assistant. And no hate to VA sa ang galing nyo, kasi gabi, at any time of the day, nagtatrabaho. Kala niya work. Yung pala may ka-chat na sa ibang bansa. Tapos one day, his partner just told him, Pero that's the perfect disguise. di ba? Kasi nga, hindi, because of na ako kliyente. Ang galing. Di ba? Hindi mo Galing, alam eh. And then one day, this person just told him na, I met someone, I found him online, and he's flying into the Philippines. Oh. Di ba? So, Parang nasa ng hustisya doon. nasa ng hustisya kasi wala kang ano eh. Wala ka alam-alam. Exactly. Wala kang kaalam-alam, tapos wala kang mga clues. Ang akala mo nagtatrabaho lang. So, that's one example. Cyber cheating. O ano pa?
But Pwede bang, there's just so much, 'di ba? Now, alam nating maraming mga ways kung paano nag-cheat ang isang tao. Mhm. Ang tanong, would you be willing, if you got into that relationship, would you be willing, like this person na binasa natin yung kwento, to take that person back? Ako, I'm a believer that everybody changes over time. Okay. So, change for the better or change for the worse? I don't know. Pero, lahat naman may kapasidad magbago. Mhm. Pero, kailangan nandun yung pagsisisi. Totoo. Kapag hindi ka nakakita ng pagsisisi from that person na nag-cheat sa'yo, hindi na. Okay. Ako, dadagdagan ko yan. Hindi lang pagsisisi, pero tunay na pagbabago. Kasi it's Yeah. easy to be sorry eh. Like wala nga pala siyang pangalan, no? Yung binasa natin. Oo, itong nag-online. Kapag yan, nag-sorry yung boyfriend niya sa kanya. Nag-sorry, naging masipag sa bahay. Alam mo yung making Making things up. Making things up. Pero, Making up for it, rather. making up for it. Or, pero punta pa rin ang punta sa spa. Ay, hindi yun. Yun na nga. Sorry ka na sorry, pero lagi ka Diba? naman nandun. Diba? Kasi unang-una practicality, sa totoong gulay, pagka yung mga ganyan nagresulta sa isang malagim at masaklap na sakit, Aha. Right. wala. Oo. Pareho kayo. Pareho kayo nagkasakit. Or, if in another situation, not just this story that we read, nag-sorry na siya sa'yo, put his best foot forward or her best foot forward, pero patuloy niyang ginagawa behind your back or minsan garapalan, ibig sabihin, wala na siyang respeto sa'yo. Wala na siyang respeto for your relationship. Why will you stay with someone who does not respect you? At pag nawala, Diba? tama, pag nawala kasi yung respeto, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na nandun pa yung pagmamahal. Oo, kasi magkasama yan Magkasama eh. yan. Magkasama yan. Okay, so taking a cheater back, pros and cons. Ito meron akong pro. Of course, pro is it's the relationship that you built and forgiveness. Tinuturo sa atin yan, di ba? Yes. Maging mapagpatawad. Mapagpatawad. Yeah, okay. But, if you want to forgive that person, ikaw rin sa sarili mo, huwag ka ring sumbatera. Kasi baka naman naalala ko nung November Kaya 2023. nagkaroon ng term Diba? na historical yung ibang tao. Di ba? Yun na nga. Kasi ang ano dyan, meron ka laging touch point eh. Meron ka laging point of reference na, uy, teka, kasi ikaw tuwing ganito. So make sure kapag nagpatawad ka and you take him back, hindi mo na, or hindi naman sa totally hindi na. As much as you can, you move on na rin from what you experienced. You diba? move on from what you've experienced and then stop referencing it so much. Mhm. Kasi kung lagi mo siyang babalikan at babalikan, parang gumagawa ka ng multo sa relationship nyo na hindi nawawala. 'Di ba? Yeah. Okay. And then, are you prepared to get you have to be prepared Well, to get that cheater back in your life. kasi, nagkaroon ng lamat nagkaroon ng sugat. And that's not Diba? easy ah. At hindi yan, tama, hindi talaga madali na paghilumin. Diba? Uy, lali. Paghilumin yung sugat na ang nag-cause is somebody na naging hindi honest sa'yo. Oo. Like, meron akong kakilala, nung nahuli niya yung partner niya na talagang several instances of cheating, naging investigadora siya. Lahat Okay. na lang nilalagyan niya ng meaning. Kunyari, sasabihin ng partner niya, B, pupunta lang ako sa grocery, drive lang ako. As in, timing niya, ang grocery, mula dito hanggang doon, 20 minutes. Kung may traffic, 30 minutes. Oo. Mag-grocery siya, 40 minutes. Dapat nakabalik na siya. As in, talagang nakatime. So pag sumablay ng ilang minuto, Gumagawa na siya ng mga teleserye sa utak niya. Sa kasi nga, nagpunta to. over and over again nangyari sa kanya. Exactly. Tapos, she would go through his phone. She would look at his social media. Tapos sabi niya rin sa akin, Rosel, napapagod na ako sa sarili ko. Hindi naman ako ganito noon eh. So sabi ko sa kanya, bakit kayo nag-relationship uli kung hindi ka pa handang balikan tong taong to? Tapos sabi niya, mahal ko eh. Sabi ko, yeah, but you have to be physically ready and emotionally ready to go back into that relationship. Else, yun na nga, may multo sa relationship nyo. And hindi ka magiging masaya. Yeah. Ever. But you can welcome a cheater back into your life. Or if you were the cheater, di ba? We're all human, lahat tayo nagkakamali. Pwede ka namang magbago. Pwede naman. Pwede naman talaga. Oo, pero you have to be ready. Nagawa ko nga. Nagawa ko. Teka lang. Sandali.
May mga nanonood po sa sige, mamaya natin pag-uusapan yan. Actually, isang magandang punto dito, when you forgive someone or when you ask for forgiveness, Okay. 'di ba? Either ikaw yung nakasakit or ikaw yung nasaktan. Ang pinaka-importante diyan is you heal, Yes. 'di ba? More than anything else, yung healing mo. And yung healing din noong nakasakit sa iyo. Or Bakit? yung nasaktan mo. Oo. Bakit? For example, ako yung cheater. Bakit ako kailangan may healing din? I have to heal spiritually. I have to heal emotionally din. Kasi the reason why ako nag-cheat, merong warped something sa utak ko eh. Thinking na it's gonna be okay. 'Di ba? Yung warp na yon sa pag-iisip ko, kailangan yung mag-heal and get back to normal para mas maintindihan ko sa sarili ko na no, cheating is never normal. Diba? Exactly. And when you say healing takes time ha. At hindi yung pwedeng, okay, magbabago na ako, healing na to. Hindi siya ganon. Tama, you can seek professional help. Lalo na kung serial cheater ka ha, as in talagang nambababae o nanlalalaki ka, or hindi ka masatisfy sexually, so kailangan marami kang partners, nakakasakit yun dun sa pinaka-partner mo, diba? Yes. So ask for help where you can find help. If spiritually, you can talk to a spiritual advisor kung ano man yung relihiyon mo. Find the community. Yes. And then, also, sa inyong dalawa, yung party na dalawa. Kunyari, ikaw at ako. Tayo mag-boyfriend tayo, mag-asawa. If we want to save this relationship, wag din tayo agad-agad, okay na tayo. Hindi ganun yun hindi ganun. It May takes steps. time. Yes. So talk May to steps. professionals, talk to yung mga tao na talagang may authority Yeah. pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Exactly. Before we end, I have a good friend. Of course, I'm not gonna name this good friend. That actually happened to her. There was massive cheating. Umabot na sila sa korte. Wow. Yung massive cheating. Tsaka nandun na sila sa usapang hiwalayan ng property. Sa'yo yung kotse, akin yung bahay. Ay, Mga di ba? ganyan. Yung mga ganun. Tapos one day, sabi ng husband niya, yung magiging ex dapat niya, kasi annulment proceedings na sila. Sabi sa kanya, can I see you? Usap tayo. Dinala siya sa hotel. Ganda nung dinner. Akala niya sasabihin sa kanya, may cancer ako. Kasi di ba natakot siya? kasi nga, yung batang serious. Kasi nga annulment proceedings sila. Akala niya may mga ibibilin na. Tapos sinabi sa kanya nung guy, sabi sa kanya, kunyari Rosel, sabi, Rosel, I want to start over. Gusto kong ayusin natin to. Tapos siya, nawindang siya yung, teka lang, parang 3 weeks ago, nasa korte tayo. And you know, this is a real story ha. When he said he wanted to start things over and start from scratch, rebuild, you know, they're still together today. It took them, I think, 3 to 4 years para ayusin yung gulo nila. Tapos ngayon, solid sila. Pero grabe yung pinagdaanan nila kasi nandun na sila sa ganung kalalim na hiwalayan. Siguro nga kailangan mong pagdaanan yung mga ganong klase, ganun kabigat. Yung nandun ka na sa puntong talagang, yun nga, massive na, di ba? Oo. Parang kailangan pagdaan for you to realize na, oops, teka, parang gusto ko pa tong ayusin. Or Gusto ko pa tong isalba. Or wag mo nang hintayin. Don't wait for it to get that bad. Yes. If you feel in your heart na, oops, teka lang, cheating na to. Masyado na ako nagfa-flirt sa ka-office mate ko na napaka-cute. Pag ramdam mo na, girl, magpigil ka na. Kasi, di ba, you don't want to go there. Ang hirap pag nasa point of no return ka. Alam mo, ang importante rin kasi dito, alam naman natin eh. I mean, ikaw, alam mo, ako, alam ko, kayong mga nanonood, nakikinig, sigurado alam nyo, in your heart, pasimula pa lang yung cheating, alam mo na mag-cheat ka eh. Yeah. Diba? Di ba yung, okay, eto na, papunta na ako doon. Oo. You feel it. Kasi alam mo may boyfriend ka, alam mo may girlfriend, alam mo may asawa ka. Yeah. Diba? Tapos, ang kadalasan naman na nagiging precursor ng cheating is physical attraction. Yes. Ang ganda nito ah. Okay na dun. Ang ganda oh. Bagong office mate, taga-ibang department, ang ganda. Ang ganda, di ba? Kapag bukas, ang ginawa mo sa isip mo, iyain ko nga mag-lunch to. Ay, alang ka. Oo, di ba? That's step 1. Exactly. So, Of how many, hindi ko alam. di ba? So, the minute you feel that you're already going there, pigilan mo sarili mo. Oo. Catch yourself din. Kasi it can happen to any one of us di ba? Correct. Ang gwapo mo, Eric.
maganda diba? ako, di ba? No? Diba? Imposible. Pasensya na sa mga mga na puwersang mag-cheat dahil sa akin. Wow naman! Bilis ng Okay. karma. But the question also is, di ba, sinabi natin, when to take that person back. Mhm. Is also when to let go. Kunyari, mahal na mahal mo yung partner mo. I mean, you've been together for so long, but this person is just a serial cheater. Alam mo, again, marami akong friends. May friends ako. Ito, totoo to. Totoo Bakit to. ang daming naloloko sa friends mo? Kasi ako hindi, maraming nagkukwento ng buhay sa akin. Okay. Ito maganda, pang Dear MOR ang story nila. Okay. Pareho silang lumalaban sa pageant. Bata pa lang sila, pageant girls sila. Pero they have a relationship. They're both beautiful. Okay. So, pareho silang maganda. So, ang dami nilang yung isa may boyfriends, yung isa may girlfriends, but they have a relationship with each other. Tapos hindi nila alam kung paano i-define. So, one day, naging sila na. So, silang dalawa, sila talaga. But the other girl just loved the attention. She loved having girlfriends, boyfriends, Oh, everything. ma'am. Okay. So, yung isang girl, parang, teka, Ako loyal eh. ako loyal sa'yo. And of course, because their relationship, at first, it was undefined. Nung sinabi na ni girl A na si girl A yung serious, si girl B yung medyo playtime. Oo. Nung sinabi na ni girl B na, gusto ko to eh. Sabi na ni girl A, teka lang, wala sa usapan natin to. Parang, and it's been 5-6 years na ganyan ka. I can't have this relationship anymore. If you think it's okay, it's not okay with me. So kailangan ikaw din as a person, like when are you going to stop the relationship? Of course, if paulit-ulit ka nang dinidisrespect, tama na. Correct. Ako Diba? siguro, I'll quote my third year high school Filipino teacher. Hindi, sumalangit naman. Si Binibining Azarias. Lagi siyang may sinasabi sa amin nun eh. One is enough. 2 is too much. 3 is a poison that kills a person. Uy, ganda niyan. So, Actually, pang Tito Hits yan doon pa lang sa 2 is too much, ayoko na. Oo eh. Di ko na, kasi nga, yung pangatlo, Lason mamatay na ka eh. na, lason na. Correct. Diba? Chronic na yan. So, Exactly. Tapos walang accountability, walang, parang mga tao sa gobyerno, no? di ba? Walang accountability. Walang change. Walang change. Di ba? Kasi Actually, they're actually part of the whole cheating scenario because they're cheating on the Filipino people. they're cheating on us. We work Yeah. so hard every day. Di ba? Akala nyo, mayaman ako? Hindi. Akala nyo tungkol lang sa partners to? Hoy! Hindi kayo makakalusot sa amin. Naisigit pa talaga. Hindi! You guys are Yeah, really yeah. cheating on us. We work so hard. We love you so much. Oo, We tapos love this country. Yung katiting na lang dapat na gagamitin ko na pangkain ko, naging buwis pa, Oo. tapos binulsan nyo. Binulsa nyo, and then inisip ko, hindi, makakatulong to kasi pwede to para sa mga ospital. Hindi, pwede to sa school. Mahal naman niya ako eh. Yung pala naging bag. Nangako siya. Oo, naging bag niya. Naging bag pa ng anak niya. Ano ba? Diba? Naging kotse nila. Oh, Grabe. that's cheating. That's massive Yep. cheating. And that, for me, has no forgiveness. Oh, di ba? So, nagsimula po tayo sa isang relationship matter, tapos tayo sa isang national issue Of cheating. of cheating. And in any instances, cheating is not right. That's my take. Yun ang Ang akin lang. Ang akin lang, kung magsisimula ka na sa pag-cheat, twice, thrice, 4 times mong itanong sa sarili mo, is it worth it? Ang akin lang, kung nandiyan ka sa cheating, whether ikaw you were cheated on or you're the one cheating, you know it's wrong, then stop. 'Di ba? Alam mo yan eh. Stop mo na. Stop it. Diba? Right there. Okay? Oy, sa mga nanonood, nakikinig, maraming salamat sa inyo. Yes. Oh my gosh, Like, thank you. comment, share. Let's spread the news. Hindi man kami yung mga sinasabing dekalibreng mga podcast hosts. Bakit But ba we are hindi? podcast hosts. No, but I really do appreciate everyone who's tuning in, who's listening, who comments. Grabe yung Yeah. mga kwento nyo when you... Thank you. it means a lot to us. Maraming salamat. And please keep them coming kasi ang sarap pag-usapan yung mga bagay na pinag-uusapan din naman nating lahat. Mhm. Dito lang sa Ang Ang Akin Akin Lang.